Diyan, welcome back uli dito sa panibagong video. Si Vino ito. At ang tatalakayin natin ngayon ay kung paano natin mare-recover ang ating Facebook account kapag ito ay na-disabled or suspended. Pero bago tayo magsimula dyan, paki-click naman yung subscribe button. Merong button dyan sa baba. Makikita nyo, subscribe. Pindutin nyo yan. Libre po yan. Then, i-click nyo yung notification bell para lagi kayong updated kapag meron tayong bagong video na na-upload. At meron tayong goal for this year na 2025. Sana maabot natin yung 100,000 subscribers. Kaya tulungan nyo po ako. Then, proceed na tayo. So, meron tayong steps na kailangan sundan. Actually, 5 steps lang naman ito para ma-recover natin yung disabled account. So, bago nyo to makikita, itong prompt na to, ang Facebook account nyo or yung application, na kailangan nalalagin nyo pa rin siya. Okay? Kahit naka-disable dyan, pwede nyo pa rin dapat malagin. So, yung username at password nyo sa Facebook account, gagana pa rin yan. And kapag naka-login kayo, hindi lalabas yung page, pero may lalabas siya na ganito na prompt. Your account has been disabled. Yun. So, yan yung bubungad sa paka-login mo ng Facebook account. Then, your account has been disabled. For more information or if you think your account was disabled by mistake, please visit the help center. Okay, pwedeng pumunta muna kayo sa help center or follow nyo lang to. Okay, so sa baba nito may syempre parang letter sa'yo. Yung pangalan mo syempre nandito. And according sa Facebook, kailangan daw within 180 days kailangan ma-resolve ito, ma-recover mo agad itong na-suspend or na-disabled na account. Sabi din dito, ang common na cause kung bakit na-disabled or suspended ang account ay meron tayong na-violate na community standard sa Facebook. Okay, gusto kasi nila ng account integrity and authenticity sa Facebook. So, kailangan talaga tayo mag-follow sa kung ano man ang sineset nilang standards. Okay. Kung fresh pa ang account nyo na disabled, walang problema. Huwag nyo lang palampasin ng 180 days. Siguro, malabo naman yan, tatagal pa ng 180 days. Kasi kung active ka naman talaga. Okay. So, sa baba nito, kung sa palagay nyo wala ka naman na violate na community standards, pwede nyo nang pindutin yung appeal button na nasa baba. So, sa baba niyan, step 3 na tayo ha. Merong appeal na button. Ito, kulay blue na appeal button. Appeal. Ibig sabihin, mag-a-appeal tayo na sasabihin natin na mali yung pagkaka-disabled sa'yo. So, pag pinindot yung appeal, kailangan yung mag-prepare ng any government or valid IDs. Maraming klase yan. Diba? Meron tayong driver's license. Pwede yan. Valid ID. PRC or mga kung license mo sa teaching or engineer ka, yon PRC license yon. Kapag naman, or any government IDs, pwede yan. Basta government ang nagbigay. Then, pwede rin yung student ID kapag nasa, kapag student ka or estudyante ka, wala ka pa syempre ng driver's license. Kunyari, wala ka pa niyan. Pwede yung driver's license. O kaya naman, ay yung student ID. O kaya naman, kung wala talaga, mag-birth certificate. Pwede yun. Okay, may mga combination nga pala yan. Kung sakaling wala kang available na ibang valid IDs. May combination siya na dapat i-prepare. Then, syempre, mag-picture ka sa sarili mo kasi yung picture na yun, i-check niya kung ikaw ba talaga yan yung nasa valid IDs, tapos ikaw ba yung talagang may
may-ari ng account. So, expect mo dapat, syempre dapat yung account mo ng Facebook, madaming picture mo. Kasi titingnan ni Facebook yan na ikaw ba talaga yan. Kasi baka iba naman ang lumalabas sa mga photos mo sa FB. So, pag nakitang iba, hindi ka i-approve yung appeal. Okay, kapag naka-prepare ka na, punta na tayo sa last part, which is mag-fill up ka na ng form at mag-upload ng pictures. Okay, so dito, fill upan mo yung email address or yung mobile phone number kasi dyan magpo-prompt sa'yo or i-message ka na ng status. Okay, then sa baba niyan yung full name. Kailangan ang i-fill up mo dito sa full name ay yung account name mo. For example, yung pangalan mo dun sa Facebook account is Princess Nicole Smith. Dun sa FB, dapat yan din yung ilalagay mo dito. Kasi yun nga, no, ang problema kasi sa atin, gumagawa tayo ng account tapos hindi naman talaga yung tunay nating pangalan. Ayaw kasi ni Facebook ng iba ang pangalan mo sa ID tapos yung account mo. 'Di ba? Gusto nila at maging personalized talaga at kung ano talagang name mo, yun yung ilalagay mo. Okay. Iniiwasan ni Facebook 'yan. Then pag na-fill up mo na yung pangalan mo, then choose files dito, upload na 'yan. I-upload yung ID. Okay, dapat naka-JPEG yung extension. Okay, so after nyan, isasubmit mo na yan. May button dyan na submit. Then, mag-aantay ng ilang araw. Depende yan sa Facebook kung gaano ka-busy sila. Okay, so mag-aantay ka lang ng email or text. O kaya naman, kung wala kang nare-receive, try mong mag-login ka lang lagi sa FB account mo. Kapag lumalabas pa yung disabled, has been disabled, ibig sabihin hindi pa siya na-recover. Mag-antay ka lang ng mag-antay, everyday mag-login ka para makita mo kung ano ng status. Okay. So, yan yung 5 steps kung paano i-recover yung disabled account. So, ang common cause kasi kapag na-disable tayo, yun nga, nabanggit ko, kapag may na-violate tayo sa community standard. So, iwasan natin mag-upload at mag-post ng makakasira sa ating account. So, yun yung iiwasan natin. Magbasa din tayo ng community standards ni Facebook para alam natin. Okay, so iba pa yung na-hack Iba yung na-hack na account sa na-disabled na account. Yun yung pagkakaiba nun. Yung na-hack na account, hindi ka na makakapag-login. Sa disabled account, makakapag-login ka pa. Yun nga lang, hindi mo magagamit talaga si Facebook. So, yun yung pagkakaiba nun. Kung na-hack yan, ibang process naman yung sa mga na-hack. Okay, so ito na yun. Sana makatulong to sa mga na-disabled yung account at sana ma-recover nyo ang na-disabled. At hopefully nakatulong ito at sana sa susunod na video. At kung nagustuhan nyo nga pala to, huwag nyo i-like nyo yung video na to. May like button dyan sa baba. Thumbs up. Then mag-comment kayo kung may question kayo. Try kong sagutin yan. Then, yun nga, mag-subscribe kayo para masaya ang ating community. Okay, thank you. Sa susunod ulit na video, salamat.